Jesus is alive. Tunay nga ang Diyos ay buhay sa lahat ng oras. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Sa mga bagay na ginawa natin sa buong maghapon, ang Diyos ang dahilan, ang nagbigay ng biyaya, ng kalakasan, lahat sa Kanya nagmula. Karapat-dapat lamang siyang bigyan ng papuri at pasasalamat.
Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Panginoong Diyos. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Marami pong salamat sapagkat lagi ka nagkakaroon ng oras para kami tawagin sa iyong munting piging online upang kami mga makasalanan ay makasalo ka at muli mong mapaalala sa amin ang iyong mga mapagmahal na mga salita. Mapaalalahanan kami lalo na sa pagkakataong kami nakakalimot, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat hangga't buhay kami, umaapaw ang iyong pagmamahal, pag-alala sa amin. Lagi mo kaming binibigyan ng oras. Yung aming kalayaan, hindi mo to ginagawang parang robot, kundi binibigyan mo kami ng pagkakataon na mamili sa mabuti at sa masama. Lord, tawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aking puso. Kami po ni Brother Florencio. Gamitin mo po lamang ang aming mga tinig upang sa ganun ikaw po ang aming mabigyan ng papuri. Kayo mo po kami mababang kalooban, yung kalooban po namin maging mababa sa pagpapahayag, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan. Lagi yung kalooban mo ang mangyari at hindi po yung sa amin. Kayo din po yung mga makakarinig ng mabuting balita, Lord. Ipuin mo po ang kanilang mga puso, kanilang mga espiritu, upang sa ganung Panginoon ay pare-pareho kami makapagnilay sa iyong mabuting balita, na kahit na kami ang magsasalita, nakikinig din kami sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, buong maghapon, napagod kami. Marami kaming sinuong ng mga pagsubok, mga kakapusan sa buhay, mga kalungkutan, mga negatibong naisip, Panginoon. Pero sa pangalan mo, Panginoong Jesus, kinakasot ko ito at papuspos lamang kami ng iyong banal ng Espiritu. Sapagkat nananalig kami ng Facebook Live na ito, nandito ang iyong presensya, live na live. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos, manguna sa mga darating pang minuto. Nawa, Panginoon, kami mabless sa iyong mabuting balita. Lahat ang ito'y dalahin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas, 19 na kabanata. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y panggap. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus
sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Ito po gabi-gabi, alas 8. Kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung online nating pagsasalu-saluhan. Pagninilayan, Monday Gospel hanggang Sunday Gospel. Gawin po itong parte ng ating buhay sapagkat ito ay isang paraan ng pagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang natanggap po natin. So, isama po natin ang Panginoon sa ating schedule. Marapat po lamang na talagang lagi tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon sapagkat lagi po tayo nakakalimot, nagkakasala. So, sabihin na natin makulit ang Panginoon sa araw-araw niyang gospel pero malaking itong tulong sa atin para yung konsensya natin nabubuhay sa koneksyon natin sa Panginoon. Kasi pag wala po talaga tayong maririnig na salita ng Diyos sa bawat araw, asahan natin ang madidinig natin ay yung tinig ng mundo. Amen? So kapag narinig natin yung tinig ng mundo, which is mostly talagang nagdadala sa atin sa kasalanan, masasabi natin na malalaman natin na hindi yan ang gusto ng Diyos. Ibig kong sabihin, kapag meron po tayong napapanood o napapakinggan sa social media, o kaya nababasa, yung bang magkakaroon na tayo ng awareness na yan ang gusto ng tao, yan ang ginagawa ng tao, pero hindi yan gusto ng Panginoon. Amen. Tsaka yung lagi ko nga pong inire-remind sa atin na utos po to ng Diyos na basahin ng Bible everyday, magnilay. Kasi po para sa atin yan Kailangan yung ating espiritu ay nagkakaroon lagi ng koneksyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal. Tayo yung nakikipag-usap. Kapag tayo naman nagbabasa ng Bible, siya naman yung nakikipag-usap sa atin. O kaya ito, yung mga Facebook Live, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Na kahit na tayo hindi nagkikita-kita, kahit na ngayong oras na ito, nasa kwarto ka, kumakain ka ba, o nakahiga ka na lang, kung minsan na-realize ko din na, kasi po dati, ang Facebook Live na to is umaga. Umaga ko ginagawa. Pero na-realize ko din na pag sa umaga, daming ginagawa ng tao. Bihira na lang yung tao talaga mag-spend ng time na unahin muna ang Panginoon. Pero kung pagninilayan ko din, maganda rin naman sa gabi. Kasi alam natin na nung umaga, talagang gumawa tayo ng mga gawain natin, na napagod tayo. Itong gabi, dito na yung pagninilay natin na nakahiga ka na, kahit nakapikit yung mata mo. Basta pakinggan mo lang yung gospel. Yun naman yung pagkakataon na ang Diyos naman ang pumasok sa ating mga puso. Yung bang pagod ka physical, pero magkakaroon ka ng happiness o kagalakan spiritually. Na napagod ka buong araw, ang dami mong inisip, pero at the end of the day, nandun pa rin ang Panginoon sa iyo na magbibigay ng comfort. Na pag tayo nagbubukas ng news sa TV, maraming bad news. Pero kapag ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang ating pinakinggan, sigurado yan, mabuting balita. Nagbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan. Kaya hindi natin dapat alisin. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, nakakarinig lang ng mabuti ang balita ang tao pag linggo, kapag nagsisimba. Di po ba? Hindi dapat ganun. Dapat araw-araw. Kasi yung ating espiritu nangangailangan niya ng salita ng Panginoon. Dahil tayo naman, hindi lang naman tayo katawang lupa. Kung katawang lupa lang siguro tayo, hindi na natin kailangan ng salita ng Panginoon. Pero hindi
meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa na dapat nating higit na inaalagaan. Para nang sa ganun, everyday, mapansin natin sa sarili natin na may nagbabago. Kasi ito na to sabi nga, new normal. New normal, ibig sabihin niyan spiritually, new creation. Dapat nagbabago na tayo ng loob. Hindi lang yung pag lumabas tayo, nakikita natin mga bago, na mga nakamas na, may social distancing. Hindi yun Higit sa lahat, ang gusto ng Panginoon, yung tayo mismo, new creation. Amen? Sapagkat ang panahon na ito, talagang laganap na ang kasamaan ng tao. Ang mga gospel nakaraan tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito yung sabi ko nga, pagising mo pa lang sa umaga, isipin mo ng Panginoon, magpasalamat ka na't magpuri, at isipin mo na kung paano mo ba mapiplease si God sa mga ginagawa natin. At kung paano tayo makakapaghanda na tayo pagharian ng Panginoon. So ito pong itong everyday Facebook Live is, kung mapapansin nyo is, itong cellphone natin. Lagi natin hawak yan buong araw. Amen? So, ba't din natin gamitin yung cellphone natin sa oras na para naman sa Panginoon? Sa totoo lang, deserve naman ng Panginoon, di ba? Ang dami nating inaksaya na oras sa mga walang kakwentang-kwentang bagay. Bakit pagdating sa Panginoon, wala tayong time? Nakakaya naman, di ba? Siya nagbigay ng 24 hours tapos time sa Kanya. Ang pagsunod kasi sa utos ng Diyos, pagkilos siya, pananampalatayang may gawa. Amen? Ang bahay mo, pag marumi, upuan mo lang yan, tingnan mo lang, hindi yan maglilinis. Hindi yan malilinis, di ba? So, kung gusto mo maging malinis ang bahay mo, kailangan mo kumilos, kumuha ng walis, pantakot, lampaso, para luminis. Ganito din ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kailangan natin kumilos. Hindi sapat na narinig mo yung mabuting balita, pumasok lang sa kanang tenga, lumabas sa kaliwa. Kailangan yung nating kumilos. Ngayon na, lalo na sa panahon nito. Amen? So, ngayon po ay November 17, 2020 at Tuesday Gospel po yung ating pagninilayan. Amen? Alam niyo, masarap matulog kapag alam mo kung ano yung gospel sa bawat araw. Amen po. Masarap. Kasi, mafe-feel mo na, talagang nire-remind ako ni Lord. Amen? So, sana po, ito pong mensahe ng Panginoon dito sa Tuesday Gospel, nungkol po to kay si Jesus at si Zaccheo. At makakasama ko po si Brother Florencio Gutierrez, para magbigay po siya ng pagninilay. Siya po ay former head servant and sa present, kasalukuyan, isa siyang lay advisor of San Felipe Neri Charismatic Community, an elder of Archdiocese of Manila Charismatic Movement, formator, giving talks and retreats to different organizations. Isa rin siyang parish-based communities, marriage encounters, corporate groups, di po ba? So, sa madaling salita, sanay na siya pagdating sa pagtutok sa mga tungkol sa Panginoon, di po ba? So, marami tayong matututunan sa Kanya. So, i-contactin po natin siya para na sa ganun makapag-share po siya ng kanyang pagninilay sa mabuting balita. So, patuloy lang po tayo magkaroon ng ayan. Hello? Sana malakas yung signal. Hello? Hello? Mahina po. Mahina po yung boses niya. Pwede po kayo tumawag. Try nyo lang po tumawag kasi mahina pag ako tumatawag And, ganyan talaga pagka live, di ba? Lahat makikita mo. Minsan sa signal nagkakaproblema. Anyway, yun na nga, yung si Zaccheo, yan. Kung yun doon sa mabuting balita, ganyan naman talaga ang Panginoon, di ba? Minsan nagbibigay ng talinghaga, minsan naman nagkikwento, pero nagbibigay siya ng kwento o talinghaga, meron talagang message. Ayan. So, hintayin na lang po natin siyang tumawag sa, binigay ko yung number ko Baka sakali pag sa cellphone, malakas po yung boses. So, si Jesus at si Zaccheo,
So, ito pong gospel ngayong gabi, kung titingnan natin, ang Panginoong Jesus ay pinagkakaguluhan kapag siya ay nasa labas, no? Dahil na siya, nakikilala na siya sa kanyang mga pagpapagaling, sa mga himalang ginagawa niya. So, kahit anong uri ng tao, mayaman, mahirap, may karamdaman, wala, talagang sinusundan siya. At si Zaccheo, isa siya sa mga nakarinig tungkol sa Panginoong Jesus. Sabi nga, kung i-describe nga, si Zaccheo, siya daw ay head o pinuno ng maniningil ng buwis. At siya po, ayan, namatawag na. Sabi malakas na. Hello po. Hello. Ayan, narinig na po kita. Ayan. Sige po. Bali, yun nga po, kinikwento ko nga po yung tungkol sa nangyari sa gospel kay Zaccheo tsaka sa Panginoong Hesukristo. So, pwede na po kayo mag-share tungkol po sa reflection nyo sa mabuting balita. Okay. Mga tagapakinig, magandang gabi po sa ating lahat. At ang ating pagniningil ngayon ay si Zaccheo, ang maniningil ng Diyos. Kung titignan po natin ang kwento ni Zaccheo ay nagsasalarawan at ito ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na mapalad ang may malinis na puso at paghaharian sila ng Diyos. Kung titignan po natin mga kapatid, si Zaccheo ay paniningil ng Diyos. Bukod siya ng yaman. Siya yung tax collector at super rich. Napakaraming mga kayamanan. Marami siyang pera. At maraming mga ari-arian. Pero kung titignan po natin, brothers and sisters, kahit na napakaraming yaman itong si Zaccheo, hindi siya masaya. Something is missing. Parang may kulang. At gusto niyang makatangko ang ating Panginoong Jesucristo. Gusto niyang makita. So excited siyang makilala ang ating Panginoon. At ang ating Panginoong Jesucristo ay dumaan siya sa Jericho. At ayun, isang lalaki ang nagngangalang Zaccheo. At siya ay puno-connect ng bis, at siya ay mayaman, nagmamadali. Sinabi niyang makita si Jesus kung sino siya at di siya magawa dahil napakaraming tao at napakaliit niya. At dahil napakaliit niya, patakbo siyang nauna umakyat sa isang puno ng isang sikamoro para makita siya na sa dayon magdaraan si Jesus. At nung dumating siya sa daong yun, tumingala si Jesus. Nakita siya at sinabi sa kanya, Zaccheo, dalian mo, bumaba ka. Pagkat sa araw na ito, sa bahay mo dapat akong manatili. Kung titignan natin, isipin natin, brothers and sisters, nasa puno si Zaccheo, pero ang ating Panginoon Jesucristo ay tumingala. Ano ibig sabihin? Na si Zaccheo ay bumaba. Ito yung tanda ng pagpapakumbaba. Yung parati natin sinasabi na kung sino yung nagpapakababa ay siyang itinataas ng Diyos. Kaya dali-daling bumaba si Zaccheo. At nakasama niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, brothers and sisters, kung titignan mo, napakagandang pribilehiyo na makasama ang ating Panginoon. Makasama at makita siya, nakausap. Pero, yung nakakita kay Zaccheo, nagbulong-bulungan. Sino ba itong Jesus nito at gustong
nakausap ang makasalanan na tulad ni Sakeo. Sino itong si Sakeo? Ubod siya ng kasalanan. At ang mga taong nagbulong-bulungan, Brad Francis, di ba ang pagbulong-bulungan? Alam niyo po, pag yung sinasabi ng bulungan, yung may masamang sinasabi, kaya nga, di ba, kung titignan po natin, di ba, sa Last Supper, di ba, yung, kung makikita mo, ano, si Judas, talagang bumubulong siya. Pag bumubulong ka sa isang katabi mo, sitang kausap mo, ibig sabihin, may masama kang sinasabi, may masama kang iniisip sa iyong kapwa. Kaya, brothers and sisters, napakaganda na kung ikaw ay nakausap ng ating Panginoong Kristo, kung siya ay nakita mo, kung titignan mo, napakagandang pribileyo na makilala mo ng higit ang ating Panginoon. Kaya nga, kahit na gaano kakayaman, you can never be happy. Kahit gaano ka karami ng iyong ari-arian, as if kung ito ay hindi galing sa maayos, brothers and sisters, something wrong. Something wrong. Tandaan po natin kung galing sa madumi, parang sinasabi natin, mas maganda pa yung ano, kahit na kaunti lang ang iyong mga kinikita, pero napakasarap gastusin. Oo nga, napakayaman mo, pero paano mo nakuha ang mga pera na ito katulad ni Sakeo? Di ba? Sa pag-tax collector ka, syempre may mga sabuatan dyan eh. May mga kinuha kang mga pera pero hindi sa malinis na pamamaraan. Kaya nga, hindi masaya si Sakeo dahil sa kanyang pinaggagawa. Kaya brothers and sisters, kung titignan po natin mga kapatid pinakamamahal, minsan sa ating buhay, kahit na ikaw ay gumagawa ng pamamaraan para ikaw ay makabuti, maraming matukso. Natutokso ka sa maraming bagay, lalo sa pera. Hindi masama ang pera. Ang pera ay mahalaga. Ang pera ay mahalaga kung ito ay gamitin mo sa pamamaraan at wasto. Di ba pag hindi natin po itong mga pera na ito na mga kayamanan na ito ay nakamit lang natin sa masamang pamamaraan, ang daling gastusin, los tayo dito, los tayo doon. Para bang sinasabi, mayaman ka nga, pero ikaw ba ay may mapayapang puso? Kagaya ni Sakeo, brothers and sisters, kung titignan mo, napakaliit na tao itong si Sakeo, pero nagsumikap siya para makita si Jesus. Sa ating buhay, sabi nga, brothers and sisters, nung nakausap niya ang ating Panginoon Kristo, ang sinabi ng ating Panginoon, ngayon, panahon na ngayon ng pagliligtas, nilikha ng pangalan ni Jesus ang panahon iyon. Napansin ang kagandahan at kadakalan ni Kristo. At tinatang kanyang maging mas matangkad sa isang puno na inibigay sa iningala, ikaw ay dapat manatiling mapagpakumbaba. At dahil nagmamali siyang bumaba at tinangay siya ng nagagala, at nung makita ito ng lahat, sabi ko nga sa inyo kanila, nagbulong-bulungan. Brothers and sisters, di ba, sa ating mga sarili, paulit-ulit natin mga sarili, brothers and sisters, kung ikaw ay nagpalit ng kayamanan na hindi alam sa kalooban ng Diyos, mapapariwara ka. Hindi lang sa iyo, hindi lang sa sariling mga boss, mapapariwara pa yung mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya nga, mga kapatid pinakamamahal, tingnan po natin, napakaganda. Sino ba yung mga naliligaw na katulad ni Sakeo? Ang manliligaw, brothers and sisters, ito yung nawawala at mga lumilinis sa pamamaraan ng Diyos.
Walang duda ligaw at nawawala ang tao dahil sa kanilang pagkamasuwayat. Yung sumusuway sa pag-utos ng Diyos. Walang duda, brothers and sisters. Itinulak si Sakeo ng kanyang trabaho para suwayin ang ilan sa mga 10 utos. Gayunpaman, walang sinabi rito na tatalikuran niya ang pamulikta ng Diyos, kundi niya yung ginawa parang binago lang niya ang pamamaraan niya ng pamaulikta ng Diyos. Ang ligaw at nawawala, ligaw rin at nawawala ang mga tinakwil ng lipunan. Ligaw ang nawawala ang mga taong maaaring minamata natin. At sila pwedeng mangyari ng kulungan ang ligaw at nawawalang tupa dahil araw siyang papasukin ng kawan. Madalas, ligaw at nawawalan ang mga tao at natatatiling ligaw at nawawala. Dahil pinapanatili sila ng Iglesia at lipunan na ligaw at nawawala. Walang duda. Walang kaduda-duda. Isa pa, ligaw at nawawala ang taong na daya na kolektor ng bis, ligaw at nawawala sa loob ng kurap at tiwaling sistema at walang malinaw na daan palabas. Nadaya sila at walang paraan at pagkakataon para tumanggap sila ng katarungan, malibang sumunod sila sa yapak ng makulit at mataray na lipunan. Brothers and sisters, sinasabi, salvation has come! Salvation has come. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ngayon mga kapatid, salvation has come. Paano tayo maliligtas ang ating Panginoon Kristo? Una-una, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, baguhin ang ating mga puso. Gawin nating maging mapagbigay. At ito, mga kapatid, dahil sa pagiging mapagbigay, naging buo ang buhay na Sakeo. Sabi nga, di lang siya merong personal holiness, meron pa siyang social holiness. At hindi lang naging buo ang buhay niya, nakatulong po siya sa pagpapaganda ng buhay sa lipunan. Nakapagbahagi siya ng mga ari-arian sa mga dukha, lalong-lalo sa kanyang mga dadayan niyang di sadya, no? At isa pa, mga brothers and sisters, masagip sa panganib at sa mga saligang kahulugan sa kaligtasan. Mula sa panganib na sinagip ni Sakeo, mula sa panganib na dulot ng kasakiman, paano sinasagip ang tao mula sa kasikman? Simple lang, kailangan na makumbinsi ang kanilang pagnanasang makakamkampa ng parami, kailangan makabalik sila sa pagnanais na makapagbigay pa ng maraming kanilang mga nakamit. Kaya brothers and sisters, ano naman sa mga mayayaman? Sa mga yayaman, kaligtasan para sa mayayaman. Paano tayo mga sa mayayaman? Sa mga nagtatagumpay sa buhay, kailangan bang maging makasalanan muna ang tao bago sila mailigtas? Hindi. Kaunti lang ang ating buhay. Yung buhay ay napakalaga. Magtanim ka ng yaman dito pa sa lupa dahil ang hangarin kapiling ng ating Panginoong Kristo sa kabilang buhay. At for the last, brothers and sisters, na ating pagnilay-nilay, kung titingnan po natin, ito, si Sakeo ay pandak. Pandak tayo sa maraming paraan. Kulang sa suka ang pagsisikap natin. Gayunman, Diyos ang nagpupuno sa munting kaya lang nating gawin. Curiosity lang ang tanging ginawan sa Sakeo, pero naging daan iyon upang makagawa siya ng isang bagay na talagang matangkad. Nagsisi siya at pinairal
ang katanungang lahat dahil sa awat pag-ibig ng Diyos. Sa Kanya, walang matangkad ang di nating maabot. Kaya mga kapatid, sa ating pagnilay-nilay, sabihin natin, Panginoon, punan mo ang aking munting hakbang upang mabago ang aking buhay. Muli mga kapatid, magandang gabi sa inyong pakikinig at nawa ito ay nakatulong na hindi lang maging Sakeo, yung Sakeo na nagbabalik yung at tunay na nagsisisi. Ano man yung nakamtan mo, ano man yung nakamtan natin, mag-ipon tayo para sa kalangitan. Hindi po dito sa lupa, mag-ipon na po tayo para makapiling natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Muli, magandang po sa ating lahat at salamat sa ating pakikinig. Purihin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe. Marami po salamat, brother. Okay, tayo narinig, sister. Po. Narinig ba? Oh, narinig ko pa po kayo. Sabi ko po, marami pong salamat. Okay, thank you very much, sister. At itong pagkakataon na ito, maraming salamat at pagpapalain ng itong apostolate. At sa susunod muli, napaka-eksihang oras, pero ito lang yung maibabahagi ko. Magandang gabi at sa mga nasalanta ng mga bagyo, be strong. No, we are a survivor. Survivor po tayo. Amen. A survivor. We, Filipino survivor. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Amen. Amen. Marami pong salamat. Okay. Okay. So, ako naman po ang magbibigay ng reflection. Ako naman po, binagyan ko siya ng hashtag na ito yung madalas nating naririnig. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, sangkaterba ang dahilan. Yan ang nangyayari ngayon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yan ngayon ang nangyayari na ginagawa ng maraming tao. Si Sakeo, nakita natin gumawa talaga siya ng paraan. Ginawa niya talaga yung paraan. Kahit sabihin natin magmukha siyang tanga, magmukha siyang unggoy. Hindi ba? Kilala siya eh. Mayaman siya. Tiyak maraming nakakakilala sa kanya. Pero hindi siya nahiyang umakyat sa puno para lang mapansin ng Panginoon. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tayo, ang dami nating excuses sa buhay. Lalo na pagdating sa Panginoon. Lalo na sa pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun na lang, minsan, di ba? Nag-uumpisa sa simpleng pakikinig ng salita ng Panginoon. Minsan, di ka na nga magbabasa ng Bible, makikinig ka na lang eh. May magsasalita na. Marami tayong excuses, no? Bakit pagdating sa Diyos, ang dami nating, para bang ang nangyayari kasi sa sa mundo ngayon, laging nahuhuli sa listahan ng Panginoon. Para bang yung itinitira nating lakas sa Kanya, sa buong araw, tira-tira na lang eh. Amen? Kung tutusin, dapat hindi ganon. Sapagkat we have to seek first the kingdom of God. Kailangan sa bawat araw, gumagawa tayo ng paraan paano ko ba mapiplease si God sa ginagawa ko, paano ko ba masusunod ang kanyang mga utos, ganon. Lagi tayong humahanap ng paraan. Bakit? Sapagkat pag gusto natin huwag na natin muna pag-usapan yung tungkol sa Diyos. Di ba pag may mga bagay na gusto tayong gawin, ginagawa natin talaga lahat ng paraan para makuha natin yon. Amen. Parang ako, kahit noong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, meron akong personality na kapag gusto ko, talagang ginagawa ko lahat ng paraan para makuha ko. Amen. Doon ko mapapatunayan na nasa sa ating tao yun. Amen. Walang makakapigil sa'yo kahit sino pagka gusto mo. Kasi gagawa ka ng paraan eh. Sana ganun din tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, wala siyang ginawa kundi gumawa ng paraan. Paano ko ba masisave itong mga taong to? Paano ba ito makakapunta sa langit? Paano ko ba ito mabibigyan ng biyaya? Paano ko ba ito mabibigyan ng pag-asa? Lalo na ngayong maraming nasalanta ng bagyo. Ang dami niyang ginagawang paraan. Amen. Pero tayo, nandiyan na yung mga paraan ng Panginoon. Nandiyan na yung salita niya. Nandiyan na ang Panginoong Jesus. Nandiyan na yung langit na maghihintay sa atin sa totoo nating tahanan.
Pero ang ginagawa kasi natin paraan, yung paraan natin, yung way natin, yung human will natin, hindi yung paraan. Kung pag nagsosolve tayo ng problema sa paraang gusto natin, hindi sa paraang gusto ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, imbis na masolve yung problema, lalong gumagrabe. Amen? Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na magpatawad ka ng kapwa mo. Yun ang paraan para magkaroon ka ng peace of mind, para maging magaan yung kalooban mo. Pero anong paraan ng tao? Hindi. Ay, ba't ko siya patatawarin? Maghihiganti ako sa kanya. Sinaktan niya ako eh. Ang paraan ng tao, ano siya eh? Harsh. Minsan violente. Samantalang ang paraan ng Panginoon, ilalagay tayo sa tamang lugar. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Itong gabi na to, tinatanong sa atin ng Panginoon. Ano ba yung mga paraang ginawa na natin para tayo magkaroon lagi ng relasyon sa Panginoon? Para tayo makasunod sa kanyang utos? O baka pag kami narinig tayong utos ng Panginoon, lagi natin kinokontra. Amen, hindi dapat ganun. Tingnan niyo si Sakeo, ha? Sabi nga sinabi niya nung makausap niya yung Panginoon, anong sabi niya? Yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. At yung natira, ibabalik ko sa mga nadaya ko ng 4 times. Parang nangyari na parang naubos na lahat ng kayamanan niya, baka nagkautang pa siya. Sa dami ng nadaya niya. At sa dami ng taong mahihirap na pwede niyang tulungan. So, ibig sabihin nun, sa ating mga tao, kung gusto natin ng totoong kayamanan, kasi nga, di ba sabi si Sakeo yung napakayaman, kung gusto natin ng totoong kayamanan at talagang napakayaman, Diyos lang ang kayamanan, sapat na. Sapagkat ang Diyos hindi nabubulok, hindi nananakaw. Di ba ang pera nananakaw? Pagka marami ka pang pera, mas marami kang security. Kasi syempre, baka ma-hold up ka, ma-kidnap ka. Amen. Kaya tayo mga tao, napakapalad natin. Hindi man tayo mayaman sa pera, pero kapag ang Diyos ay nasa atin, wala nang yayaman pa sa atin. Itapat man sa atin ang bilyonaryo dito sa buong mundo. Amen. Totoo yun. May mga nababalitaan ako na sobrang yaman, sobrang sikat, kilala sa buong mundo, pero nagpapakamatay. Bakit? Sapagkat yan ang katotohanan na hindi kayang bilhin ng pera ang lahat dito sa mundo. Hindi kayang bilhin ng pera ang pag-ibig. Hindi niya yan mabibili. Hindi mabibili ng pera ang kapayapaan, ang pag-asa, ang pagpipigil sa sarili, ang mga bunga ng banal na espiritu. Hindi kayang bilhin niya ng pera. Amen. Kaya sana tayo, kamukha ni Sakeo, i-give up natin lahat. I-surrender natin kay God lahat. Amen. Upang sa ganun, sabi nga, ang nagpapakababa, tinataas. Ang nagpapakataas, binababa. Ang Panginoon, subukan mo. Gumawa ka ng paraan. Kung hindi mo kayang bitawan yung mga bisyo mo, gumawa ka ng paraan. Kasi, alam nyo, kahit sino mag-advise sa atin, walang mangyayari. Kasi tayo din naman ang masusunod eh. Kahit ba sabihin pa ng nanay mo, itigil mo na yung bisyo mo, tigil mo na yung pagdadrugs mo, tigil mo na yung pangangalunya mo. Kahit pari pa o pope pa ang magsabi sa atin nun, tayo pa rin ang gagawa ng paraan sa huli. Sapagkat tayo ang magdidesisyon. Kaya kung gusto natin maging matagumpay sa ating buhay, matagumpay sa ating pananampalataya, ang paraan ng Diyos ang gawin natin. At itigil na natin yung kaka-excuse. Lord, teka muna ha. Lord, di ba? Ganyan tayo. Ang dami nating excuse. Para lang makaiwas. Kapag tayo ay nakarinig ng gospel, ng utos ng Panginoon, ang sagot lang, yes Lord, susunod ako sa'yo. Huwag na tayo makipag-arguments kay God. Huwag na tayo makipagtalo na, Lord, di ko yan kaya. Lord, ayoko niyan. Amen po. Si Sakeo ay isang magandang halimbawa ng isang taong makasalanan. Ay lahat naman tayo makasalanan. Pero ipinakita ng gospel na kahit siguro yung pinakamasamang tao o pinakamayamang tao, kayang i-give up everything. Makuha lang ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang pagkamitihin natin sa ating buhay.
Yung pag-ibig ng Diyos, pakuha natin. Amen? Sapagkat sa nangyayari sa mundo ngayon, napakababaw ng pagkakilala ng mga tao sa Diyos. Kilala lang nila ang Diyos bilang lumikha, kilala lang ang Diyos bilang, ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos, na nagbigay ng kanyang buhay. Hindi eh. Kailangan natin ng relasyon sa Panginoon. Parang mag-boyfriend at mag-girlfriend lang yan noon. Na talaga ng mga nung magsama sa isang bubong, doon nila masigit na kilala. Paano natin masigit pang makikilala ang Panginoon kung ganyang kababaw lang ang ating relasyon sa Kanya? Personal sharing, totoo naman talaga yun eh. Mababaw ang pagkakakilala ko sa Panginoon, pero nung talagang pumasok ako, nakipagrelasyon ako sa Kanya, nakipag-commit ako sa Kanya, ang dami pala akong na-discover na Kanyang karakter na hindi ko nararanasan noon. Amen. Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao para sa ating mga naliligaw, para tayo maligtas. Ginawa na ng Diyos lahat ng paraan, pati Facebook Live, pati online, ginawa na niya para makarinig tayo ng mabuting balita. Hindi ko na alam, sa palagay ko, ano pa kayang gusto ng tao para magbigay ng oras ang tao sa Panginoon. Amen. Paraan, umisip tayo ng paraan. Kasi maraming tao na kumakapit sa patalim. Yan ang paraan nila para masolve yung kanilang problema. Magnanakaw sila, papatay sila ng kapwa nila. May mga taong nababayaran ng pera para pumatay, maging hard killer. Yun ang paraan. Pagpatuloy tayong mabubuhay sa mundo ito na sa paraan ng mundo, yung ngipin sa ngipin, sigurado, ang paraan na yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Amen. Sabihin natin sa sarili natin na kayang-kaya natin sa tulong ng Panginoon. Amen. Kayang-kaya natin sa tulong ng Panginoon. Kasi pag wala ang Panginoon, talagang hindi natin makakaya sapagkat likas tayong makasalanan. Maraming tao na madiskarte sa buhay. Sana ganoon din tayo sa Panginoon, no? Kung gusto, may paraan. Ganito na lang, kapag ikaw ay nilalapitan ng tukso na magdadala sa iyo sa kasalanan, isipin mo na lang na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Amen. Gagawa ka ng paraan para hindi ka na mahulog sa tuksong yun. Amen. Ngayon, kung hindi ka gagawa ng paraan, marami kang excuse. Hindi, sige na, minsan lang naman eh. Minsan lang naman ako tatanggap ng suhol eh. Kung halimbawa, sa government ka nagtatrabaho minsan lang naman eh. Amen. Ang Diyos talagang hindi nagpulang sa kanyang mga pamamaraan. At ang kanyang pamamaraan ay perpekto. Sana yun ang maging pattern natin sa pagsunod sa Diyos. Yung kanyang paraan. Naalala ko yung kantang God Will Make a Way. Amen. So sana tama na yung excuse natin kay Lord. Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Lord, gusto ko laging araw-araw makalinig ng yung mabuting balita. Lord, gusto ko po na isuko ko na lahat sa iyo yung aking kahinaan. Amen. Kumbaga, yung paraan mo para na sa Panginoon. Hindi yung marami tayong sinasabing ayoko, hindi ko kaya. Wala pang mangyayari pag patuloy tayong magiging ganun. Amen po. So, si Sakeo, na masasabi natin face-to-face niyang nakausap ang Panginoon. At talagang sinabi niya, nagsisi siya. Wala nang kabuluhan sa kanya ang pera. Alam niyo kasi kahit marating niyo pa yung rurok ng tagumpay, mayaman ka na, sikat ka na, lasa yun na. Hindi ka magkakaroon ng contentment sa buhay, kapatid. Never. Hanggat wala sa iyo ang Diyos. Amen? Kasi ang mga bagay na makakamtan ng tao, magkakaroon niya ng katapusan eh. Amen? May cellphone ka ngayon, bibili ka na naman bagong cellphone bago, bibili ka na naman ng ganito, bibili ka ng ganito. May kotse ka ngayon, bibili ka na naman bagong kotse. Walang kakontentuhan ng tao. Pero kung tutusin, pwede namang maging simple ang buhay natin. Kaya mayaman ka, kaya mahirap, pwede kang maging simple. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, yung contentment, yun ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Amen?
na hindi kami mayaman pero nagmamahalan kami ng aming pamilya. O kaya naman, kahit mayaman kami, ginagamit namin yung kayamanan namin para tumulong sa kapwa. Alam nyo, ang Diyos naman, hindi naman porke minsan nababanggit yung tungkol sa mayayaman, galit ang Diyos sa mayayaman, hindi. Ang Diyos ay fair naman yan eh. Kasi di ba, nagpapaulan siya at nagpapaaraw sa mabuti at masama. Ang gusto lang ng Panginoon, paghandaan natin yung kaharian ng Diyos. Yun ang dapat ang piniprepare natin each day. Paggising natin sa umaga, ano bang gagawin ko para makapunta ako sa langit? Amen. Pandemic na ngayon. Andyan na, naglabasan na lahat. Yung mga sakuna. Di po ba? Kanya-kanya tayong paraan. Ang mga tao, flight stewardess, ngayon nagtitinda na lang ng barbecue para lang kumita. Yung mga OFW, nawalan ng trabaho, kanya-kanyang racket, pati online, pinasok na. Gumagawa tayo ng paraan. Kaya pala natin gumawa ng paraan eh. Para tayo mabuhay eh. Pati natin gawa ng paraan para mabuhay yung ating espiritu na tutulog-tulog at patay na. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Amen. Kung gusto nating makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan, gumawa tayo ng paraan. Binigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon. Hindi kinakailangan na mayaman ka, matalino ka, matanda ka, bata ka. Ang gusto ng Panginoon, yung paraang gagawin natin ay naaayon sa kanyang mga salita. Kaya napakahalaga na tayo ay nakakarinig. Kahit sabihin mo pa na pari ka, madre ka, na araw-araw naririnig ko na yan eh. Amen. Gaya natin sa kayo, di ba? Nagpangkumbaba siya. Lord, lagi kong gustong marinig ang iyong mga salita. Para bang musika na sa tenga mo. Yung gospel. Amen. Alam nyo kasi kung nasaan yung puso nyo, nandoon yung kaligayahan nyo. Kaya pag wala kayong interes makinig ng salita ng Diyos, sa iba kayo nakikinig, nandun ang kaligayahan mo. Pero kung maligaya kang, nasasabik ka, sa makita at makapagnilay sa salita ng Panginoon, nandoon ang kaligayahan natin. Nasa Panginoon. Amen. So sana po, masama natin sa pagninilay natin bago tayo matulog. Yung sinasabing, Lord, ayoko na. Talagang gusto ko nang mag-surrender sa iyo. Gagawa na ako ng paraan. Ayoko na laging magkakaroon ng dahilan. Amen. Kung magkakaroon man tayo ng dahilan, ang dahilan ay ang Diyos. Amen po. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoong Jesus, sa muli mong pagpapaalala sa amin na lagi na lang kaming ganun, Lord. Kapag tungkol na sa iyo, ang dami na naming dahilan. Samantalang ikaw, gawa ka ng paraan para mabuhay. Magkaroon ng buhay ang aming espiritu. Magkaroon ng connection sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nandiyan ka palagi. Itong mga salita mo, ginagamit mo para may remind kami. Lalo na sa pagkakataong nakakalimot kami sa iyo, Panginoon. Sana itong gospel na to tungkol kay Zaccheo ay magsilbing aral sa amin na kahit nasa amin na ang lahat, walang contentment hanggat wala ang Diyos sa aming puso. Ito'y paghahanda na marinig din namin, kamukha ng sinabi ng Panginoon Jesus kay Zaccheo na dumating na ang pagliligtas. Amen. Mahalin po natin ang ating Panginoong Diyos. Sana po wag nating baliwalain ang mga paraang ginawa niya, kamukha ng pagbibigay niya ng kanyang buktong na anak, na pinako sa krus, namatay muling nabuhay, para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Napakabigat na paraang ginawa yan ng Panginoong Diyos Ama. Sana po bigyan natin ng halaga. Sana yung araw-araw na blessing na natatanggap natin, o kaya kahit pagsubok, lagi nating isipin na walang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi natin kaya. Laging may paraan, sapagkat yung pagsubok na meron ka ngayon, dinanas siya ng lahat ng tao. At lagi natin itong tatandaan, ang pagsubok na ibibigay sa atin, kaya natin. Never magbibigay si Lord na hindi natin kaya. Basta gawin lang natin ang paraan sa paraan ng Diyos. Yun ang pattern natin. Lord, dalangin ko po
ang mga taong may sakit, kamukha ni Lovely Rose Lasaga na nagdurugo ang kanyang pagdumi at nagsusuka siya ng dugo. In Jesus' name, Lord, ipuin mo po itong aming kapatid. Ikaw pa rin ang Diyos ng kagalingan. Gayon din lahat ng mga may sakit, Panginoon. Hipuin mo po ang parte ng katawan nila na nananakit, Panginoon. At ikaw po ang dumaloy ang iyong kapangyarihan at tayo mapagaling ayon sa ating pananampalataya. Marami pong salamat sa mga biyaya mo sa pamilya ko, sa pamilya Gutierrez, pamilya Quacoyes, kaya pamilya Viray, pamilya Domitian, Leron, pamilya Gayosa, Cunanan, Castro, Suarez, pamilya Abelia, pamilya Felipe, pamilya Ignacio, at lahat po ng pamilya sa buong mundo, ipinapanalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo po kami lagi ng pamamaraan na naaayon sa inyong gusto, Panginoon. Maraming po salamat at pinapanalangin ko po ang bansang Pilipinas na nagdadanas ngayon ng kakapusan, maraming trahedya na naranasan namin. Lord, sana gumawa pa rin kami ng tamang paraan para makasunod sa iyong kalooban. Tayo po'y manalangin sa panalangin tinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, para po sa akin, ang pinakabuod ng gospel ngayon is yung ating sarili. I-offer natin kay God. I-offer natin kay God. Nang walang halong pangangatwiran, walang halong maraming dahilan. Amen. Kasi ito po yung pinaka-the best na handog natin na mabibigay natin sa Panginoon. Yung tayo magbalik loob sa Diyos. I-offer natin ang ating buhay sa Kanya, ang ating paglilingkod, sapagkat lahat naman ay nagmumula sa Panginoon. Everything I've been through
use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. Amen. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto nating mahalin ng Diyos, gawin natin lahat ng paraan. Kung ayaw na natin sa kasalanan, gusto natin sumuko, huwag na tayo magdahilan. Gawin na natin ang lahat para sa Panginoon. At kung bukas po ay ibibigay ng Panginoon ng November 18, 2020, muli tayong magkasama-sama alas 8 ng gabi. Ang makakasama naman po natin ay si Brother Jerry Toledo. At ang ating pong gospel bukas ay tungkol sa ang talinghaga sa salaping ginto. Maraming pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Huwag kakalimutang mag-pray bago matulog. Huwag kakalimutang magnilay sa salita ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, yes, gagawa na ako ng paraan, Lord, para magkaroon ako ng love story sa'yo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory.